storms na mabot, dali na siya maputa. Apan ko ang panimalay matukod sa bato, the rock of salvation, which is Christ Himself or the Word of God. Sa panahon na pagsulay, makabarog yun ka. Ano man? Because of the Word. Because the Word has the power. The Bible says, the Word of God is living and powerful, sharper than two-edged swords. Try to imagine how powerful is the Word. So if you don't have the Word, that's the most critical sa kinabuhi. Sa panahon nga na mga intripwet ang kaaway, tungod wala ka establish sa pagsalig sa Ginoo, ang tao dali ra gyud magpanik, dali ra ma-stress, dali ma-depress, dali ra magsakit kay sige kaguol si kabalaka. So I'd like to encourage everyone, magbaton ta sa Word of God. Makatabang nato na sa itong kinabuhi. Kay mo na solid foundation nato. And of course, alang sa pamilya, aron nga sa panahon na mga challenges, makabarog ng nalipon because of the Word. And in the last one, commitment to honor God in worship. Ang magtiayon di pwedeng mingon nga, simba mo. Mas nindot kayo magtiayon magsimba sa Ginoo. And of course, the entire family. Amen? Tanan pa ta diri kasimba sa atong mga simbahan, pamilya. Amen? Apil bata, dadon. Dili kayo sa inyong anak, bilin na mo di sa balay na ka, bantay ba yung kaldero, basit huumon sa iro, kay mo simpa minimama ni mo. Pag-abot sa balay, ang ilang kaldero, gihuong yun. Kisa may sala, ang iro, ang bata. So, worship, si Nomi o si Jipord, kinalang naagib mo yung panahon mo simba. Ang pagsimba sa Ginoo, dili lang every Saturday or Sunday. You can worship God regardless of time, regardless of days. Diya sa mong balay, asa man ka sa mong opisina, you can worship the Lord. Amen. You can praise, you can appreciate God kung sa kamaayo sa mong kinabuhi. Simbahan sa ang Ginoo sa matag adlaw. And of course, mas nindot nga magtiayon, muadto og simbahan, musimba. Ang Bible nagsulti nga dili i-forsake ang gathering sa mga believers. Picture be. Because through that, you edify each one of you. You edify yourself. You edify the body of Christ. Gilipo nimo ang matag usa. The couple should always put God first. Amen. Kanunay una ang Diyos. Always seek God in worship and giving thanks in everything. Sa panahon mo ito ka sa simbahan, wala na moment maka-expressa ka sa imong gratitude or thanksgiving towards God. That He is so good, He been so faithful. He always provide all your needs. In the book of Proverbs, chapter 3, verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablets of your heart. Wow. Sa Bible, nang gugmaw kang pagkamatinunanon, matod pa din nga atong i-kwintas, i-display, nga mauni kanunay makita nato. Whether you like it or not, God wants you to become a reflection of His image, His kindness, His goodness. You are the representative in behalf of God. Ikaw makita, you are the example, living example. Dili makita nato ang reflection sa Ginoo, yung pagkamataron. Kung ito nang yawa, kung pusis og tao, mabuhat sa usa ka tao ron makita ang pagkadautan. So kung ang Ginoo kung pusis nimo, makita ang gugma sa Ginoo, makita ang pagkamatiron-anan sa Ginoo. Pila ba nato gusto ana? Amen. Gusto ba ta ana ang Ginoo may makita sa imong kinabuhi? Ikaw mahimong reflection sa pagkamaayo sa Ginoo. Aron nga mabot ang panahon matubang mangitas Ginoo. Ang Bible nagsulti sa 2 Corinthians 5 verse 10. Na matag usa matubang yun. Natay gitawag accountability. Natay tulubagong sa Ginoo musugod kag sa dili. Kung sa kalibutan na judiciary na ay korte, sa langit aduna po'y korte matubang ta sa Ginoo. So mga kaigsunan niya ka hapunon hinaot ko nga naay nakuha nato sa pulong sa Ginoo. Ingon nga kita musalig, mukomenta sa itong kinabuhi sa Ginoo. Ito palagpakan ang pulong sa Ginoo. Father, we thank you for giving us a word. Thank you, God, for speaking to your people. Your words, O Lord, will not return to your void, but it shall